everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Swerte nga ba siya o hindi? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang chika, update tayo ngayon. So, ayan nga, dami-dami ngayong mga nangyayari dito sa mundo ng pageantry. Siyempre, iba-ibang ang mga pananaw, iba-iba ang mga opinion, iba-iba ang mga eksena. Pero siyempre, ang tanong ko, ano nga ba ang reaction ninyo sa mga nangyayari na sa mga pinag-uusapan ngayon dito sa mundo ng pageantry? At isi-share ko naman sa inyo kung ano naman ang reaction at chika ko. So, yan! So, siyempre, wag na natin patagalin ang usapin. So, para sa una natin chika, swerte nga ba? Napakagwapo ng ating pambato na si Mr. Cosmopolitan Philippines 2025 na si Kenneth Marcelino na magkukumpit nga this coming September dito sa Bangkok, Thailand. And then, ang tanong na lahat, tingin mo Mama Sam, suswertihin nga ba si Kenneth na masungkit ang corona ng Mr. International? Ayun. Yung iba ang mga reaction dyan, syempre hindi. Pero yung iba ang reaction, yes na yes. At kung ako naman ang tatanungin ninyo, oo naman, Diyos ko, napakagwapo. Bukod doon sa napakagwapo, napakatangkad, at nako naman, kaabang-abang ang magiging compete nga ni Kenneth Marcelino dito sa Mr. Cosmopolitan 2025. At tingin ko, yes, makakakuha siya ng magandang placement. Kung hindi yan top 5 ay pwedeng maging title holder, di ba? So, para kasi siyang si Dom, si Dom Corilla. Yes, so, hindi imposible. At saka yung charm na meron siya. Kahit nga ako, minsan pag titignan ko mga photos niya, sabi ko, wow, ang gwapo-gwapo naman nito. At nagiging crush ko siya. Charot. Hindi, parang looking forward talaga ako na ma-meet siya in person, and then very soon talaga makikita na natin itong si Kenneth Marcelino dito sa Bangkok, Thailand. At isa yan sa mga nilulook up kong pageant na sasalihan niya. Tingnan natin kung ano ang magiging eksena, kung ano nga ba ang magiging ganap, at kung ano nga ba ang ipapakita ni Kenneth Marcelino dito sa kanyang competition sa Mr. Cosmopolitan. I'm so excited for him, no? Pero syempre yung mga basher niya hindi excited sa kanya. But ako, yes na yes para sa akin. Ay nako, kinikilig na ako sa kanya. Pag nakikita ko yung mga photos niya, ay nako, hindi ko mapigilan na, alam mo yon, na parang sabihin sa sarili ko na, my gosh, I'm so excited talagang makita siya in person. Parang feeling ko ang yummy na itong batang to. So, tignan natin. Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan ngayon sa social media na si CJ Opiasa ay pupunta ng India. And then, ang ibang mga Indiana, sabi ganun, we are ready to with black paint and tomato para ibato daw kay CJ Opiasa. Ano ba? Totoo ba to? Nakakaloka. Yes, syempre nag-aalala tayong lahat sa pagpunta ni CJ Opiasa sa India para sa umaten ng Miss Grand India. And then, ando doon na nawo-worry tayo, baka kasi sugudin o mapaano itong si CJ. And then, si CJ ay lilipad kahapon, di ba? Kahapon. Today. Hanggang July 14. Pero kung ako naman ang tatanungin ninyo, I think hindi naman pababayaan yan ng organization. Hindi yan hahayaan ng organization na ganyan ang gawin nila kay CJ Opiasa. Siyempre yung security nandiyan, and then magtiwala tayo sa bagong organization ng Miss Grand India.
At ako naman, ang tingin ko naman, mamahalin nila si CJ Opiasa pag nakita nila. Siguro naman hindi naman ganun kamaldito yung mga tagahanga ni Rachel, di ba? At lalong hindi na may uutos siya ni Rachel. And then, plus nandoon, malaki ang respeto nila kay CJ Opiasa. At parang feeling ko, ang tingin ko naman sa mga Indian people, hindi naman sila ganun kasama para gawin nila yung mga ganyang bagay. Ang social media lang ang nagpapalaki, ang gumagawa ng ng eksena para doon sa mga kandidata na, alam mo yung hate. Hanggang ganyan lang yan. Hindi nila mahahawakan, hindi nila masasaktan ang CJ Opiasa. Yun yung nakikita ko. At hindi naman ako nawo-worry kasi parang feeling ko naman, hindi naman ganun kasama yung mga tao para ganun nila si CJ. Ano bang ginawa ni CJ sa kanila? Wala naman, di ba? And then, naging maganda ang relationship ni CJ at saka ni Rachel during na magkasama sila dito sa Miss Grand International. At nakikita ko na poprotektahan din ni Rachel etong si CJ Opiasa. So, magtiwala tayo. Magtiwala tayo sa organization na nag-invite sa kanila, and then hindi nila gagawin na kahit ano na mga makakasakit kay CJ Opiasa. For sure. Hindi naman siguro bobo ang organization ng Miss Grand International para pumunta doon na wala silang protection. At saka parang feeling ko talagang yung security nila ayun. So siguro si Mr. Nawat pwede nilang gawin yon, but parang feeling ko hindi nila gagawin kay Mr. Nawat yan. At hindi natatakot si Mr. Nawat na sumugod dyan sa India para, alam mo yon, tawag dito, para kumbaga, hayaan niyang mapahamak sila. Walang ganun mga Mars. O, diba? Kaya laban lang. Ako naniniwala ako na magiging maayos din yung lahat at naiintindihan ng bawat isa kung ano man ang nangyayari. Di ba? Hindi ganun kaano yung mga Indian. Hindi ko sila tinitignan ng ganun kasama. And then si CJ, tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang eksena. So after niya nga dyan sa India, pupunta naman si CJ sa Malaysia sa July 30 naman. So grabe si CJ, no? After ng Macau, may India, and then may Malaysia, tatlong country sa isang buwan. O, di ba? Ayun nga lang, sabi ng iba, bakit puro Asia? Kasi syempre, iba na ang visa pagdating naman sa ibang bansa, katulad ng ibang continent. Oho, katulad ng Europe. So, medyo mahirap yan. So, hindi ko alam kung naka-process na sila ng visa dyan. And then, lalo na pagdating sa Americas, nako, medyo mahihirapan sila dyan. Pero, ang alam ko, yung proseso, tinatakbo na. Kaya, laban lang, di ba? And then, bongga si CJ kasi parang sa loob ng isang buwan, parang mula nung naputungan siya ng corona, nakailang bansa na ba si CJ? 4, di ba? So, baka umabot ng 10 country ang mapuntahan ni CJ sa iba't ibang panig ng mundo bago matapos ang reigning niya. In fairness, ha, Diyos ko, dinaig niya pa ang Miss Universe. Charot, so yun. Ang Miss Universe din naman, busy din naman. So, yan. And then, ito ang para sa sumunod natin, chika. Ayun nga, katatapos lang na Miss International Queen Philippines. Oho, at pinanood ko nga siya kanina ng bonggang-bongga. To be honest, guys, kanina pa lang ako nakapanood neto. Maganda yung pageant nila. Bongga ang mga candidates, ang dami-dami. And then, plus, yung mga sponsors nila, nakakaloka, talagang panalo. And then, panalo yung bawat eksena ng pageant. Magaling din ang host, di ba? Yung dalawang host, magaling din. At talaga namang masasabi ko na ang ganda ng resulta. So, yon. So, may mga nababasa ako na mga comments kasi nga, binabash nga nila yung bagong Reyna. So, yung iba, ayaw talaga nila dito kay ayaw na lang talaga dito kay Patricia. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang problema? Nakita ko naman siya in person dito. Maganda naman si ate, medyo maliit lang. And then, kaya naman nagsalita na ang Toledo Medical Companies, ang sinabi niya ay, for those who are feeling entitled and don't know about the pageantry works, then I recommend to make your own pageant and form your own organization. Ay,
taray. So, yon. Alam nyo, sa totoo lang, oo nga, napansin ko din, marami din talaga hindi naiintindihan ko ano nga ba ang meron sa mundo ng pageantry. Ang alam lang nila ay talagang manood lang ng manood, and then kapag hindi nanalo yung manok nila, magagalit sila ng bonggang-bongga. So, dapat kasi naiintindihan natin to, na business to, at hindi lang to basta-basta lang na pageant, at pag kung sino yung gusto nyong manalo, yun yung mananalo. And then dapat din maintindihan din talaga ng lahat, ito lagi ko to sinasabi, na this is a competition. From candidate number 1 to last number, ibig sabihin ay pwede siyang manalo. Sa ayot sa gusto ninyo, maaaring ang laban ay yung ina-expect ninyo, manalo, maaari din namang hindi. Gusto ko din naman syempre si Kurt. Gusto kong manalo si Kurt kasi nakita ko naman, in fairness naman kay Kurt, bongga talaga. Pero kasi, napansin ko din na siguro marami din siyang dapat na iproseso sa sarili niya muna, katulad ng halimbawa, yung characteristic, di ba? So, yun. Alam kong mabait at mabuting tao, pero kasi syempre kapag queen ka, kailangan medyo talaga ando doon talaga yung dapat proseso. So, tama yung sinabi niya, siguro hindi pa niya to time. And then, kailangan niyang i-accept yon, at ganun din yung mga ibang candidates na nag-e-expect na manalo. And then, I think it's time for Patricia Ann Lorenzo. Si Patricia, maraming beses na rin yan sumali dyan. Maraming beses na rin naging bitter yan dyan, di ba? So, yun. So, yun ang mga naririnig ko, ha? So, maraming beses na yan sumali, at maraming beses na rin siya yung after niyang matalo, talagang marami siyang sinasabi, chubachenes, pero etong time na to, I agree na okay, sige, siya ang nanalo, wala naman tayong magagawa, siya yung pinili ng organization kasi nagkaroon ng nagkaroon ng pagpupulong di ba? Para piliin nila kung sino nga ba yung ipapadala. And then kung ako ang tatanungin ninyo, mas pipiliin ko talaga si Mika. Si Mika kasi napaka-humble, tahimik, walang sinasabi, and then plus nandoon na accept niya. Kung ano yung sagot niya sa final question, I think ayun yung totoong nasa loob niya. Mas gusto kong lumaban si Mika kaysa kay Kurt at saka kay Ann. Pero dito talaga sa competition, mas nakita mo naman talaga na nangibabaw talaga si Kurt sa competition. Pero sabi ko nga, desisyon ng hurado to, desisyon ng judges, wala tayong magagawa. Ayan nga yung sinabi ni Mr. Tolentino na kung gusto ninyo, magtayo kayo na sarili nyong pageant at magtayo kayo na sarili nyong organization. So, naiintindihan ko. Naiintindihan ko yung mga tao, ito yung dapat. Naiintindihan ko din yung side ng organization. Medyo mahirap nga kasi to Hindi kasi natin alam ko ano yung purpose, pero nandoon tayo na sige lang, laban lang Philippines. Diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon. The third time is a charm. So, naniniwala ako dyan na yes, third time is a charm. So, may mga pagkakataon na, sige lang, laban ka lang, keep going lang, and then baka makuha mo na, di ba? At ayun ang nangyari nga dito kay Anna Patricia, and then congratulations. So yun, ako to be honest, kung ano man yung gagawin niyang paghahanda, siguro alam naman niya na yan, and then laban lang, sa totoo lang, ako siguro better luck next time. Kasi ganun talaga yung pageant ng Miss International Queen May nire-reserve sila for another year, and then meron silang parang feeling ko, graduate na dyan si Ann. Kasi ilang beses na rin naman lumaban yan, utang na loob. Di ba? Diyos ko, baka umabot na siya ng lola na hindi pa siya tapos dyan. Kaya okay na yan na nanalo siya. And I'm so happy for her. And then kay Kurt, send a heartfelt message to Ann. Sabi niya to, Ate Ann, Patricia Lorenzo Diaz, as you carry our dream to Thailand, know that I am behind you all the way. Di ba? Napakaganda. And then you are destined for the greatness, and I believe you go to get the fourth crown for us. You are more than
capable. No, di ba? So, manggaling kay Kurt, napakagandang marinig yan. Ang ilabot naman ako. And then, ayun, siguro suporta tayo kasi kailangan ni Kurt, ni Ann ng support mula sa atin. And then, magtiwala tayo na ilalaban niya ang Pilipinas. And then, kay Kurt naman, I hope, kasi narinig ko ayaw niya nang bumalik, I hope na sana magbalik pa siya. Kasi, deserve din naman niya yung title na Miss International Queen Philippines, I think very soon. Hindi man niya nakuha to ngayon, naniniwala ako, darating yung time na sa kanya to. So, take it easy. Sabi niya nga, it's not my time. So, parang feeling ko, ayun talaga yung reason kung bakit hindi siya nanalo. Siguro dahil may napipili ang organization na mas gusto nilang ipadala more than kay Kurt at kay Mikay. Pero kung ako talaga masusunod, mas gusto ko si Mikay. Ang ganda kasi ng bata pa pero nandoon na nakakatuwa kasi sobrang panalo talaga yung kanyang attitude, yung eksena niya. So, I hope na sana makoronahan din to in the future. No? So, yun. So, ayan yung aabangan ko sa mga susunod. Si Mikay at saka, syempre, si Kurt. Yes! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.